God, we are so thankful to you for being with us today. We really believe that you are in our midst because this is what you promise, that you inhabit in the praises of your people. So Lord, we pray that your Holy Spirit will continue to minister to us. Allow us, Lord, to receive things that we need to receive as we begin this year, 2025. Help our eyes, our spiritual eyes, see what you want us to see. And bless our ears, spiritual ears, that we may hear you talking to us, dear Lord. And allow our hearts to be a good ground for your planting today. And so, dear Lord, we just allow you, Lord, to minister and shower us with miracles as answers to our needs and our prayers. So today, Lord, we rejoice in you. We allow you to speak to us, reveal to us, Lord, fresh revelations that we will be guided accordingly as we live for your glory and honor alone. So today, we just lift up our hearts to you, even our brothers and sisters nga naa online following this broadcast. Salamat, Lord, nga magapanalangin usab ikaw kanilang tanan. So today, we just entrust our hearts to you, our lives, our families, our home, our business, our job, our work. And we ask your precious blood to cover us, Lord, as we enjoy your presence, as we listen to your word. All these things we ask and pray in the powerful name of Jesus Christ our Lord. Tanan mo singgit og amen. Sige, mula manaw tag 5 kabuk in a Happy New Year. Onya, una tamang lingkod. Sige, kato nakalima na, lingkod na. Salamat, Lord, kato nakalima og lamano, akong ampo nga imo silang panalinginan. Tibok tuig 2025. So today is the first Sunday of the year 2025. Amen. Salamat mga musicians. Atong palakpakan atong musicians. Yeah. Salamat sa ilang kinabuhi. So tungod karong buntag, unang Domingo, kinatawag na ito ni White Sunday, so natay communion. Yung tungod kay first Sunday ni siya, usually ang kasagaran mga churches gatawag ani og fagot service. Doon ay special nga activity nga ginahimo for us to understand deeper how to start the year right. So, before going to those many things, allow me to share the Word of God first. Karong nga tuig, ang atong tema is the legacy. Tatanan nato isinggit, the legacy. Unsa nang legacy, Pastor? An inheritance. It is something that we hand over to our next generation. Something butang atong ginatunol sa sunod nga henerasyon. Mao na ang atong legacy. Okay? So throughout the year, we'll be hearing this word sa tanang conferences, sa tanan nato nga mga trainings, o sa tanan nato nga mga buluhaton sa Tibok Tuig 2025. But today, I will share to you the importance of leaving a legacy. Leaving a legacy. Mao lang sa nang atong isgutan karong buntag. As an introduction, introduction ni sa daghan kayong mga lesson about the legacy. So when we talk about legacy, it is an inheritance, an amount of money or
property that somebody left to someone else. Or it is a long-lasting influence of a particular event or action that took place in a person's life. So tawag na legacy. It is an amount of money or property or event or any influence nga ginapasa sa usa ka tawo ngadto sa uban. So mo na nga itong ginatawag og legacy. Atong basahon ng Proverbs chapter 13 verse 22 sa New Living Translation. Proverbs 13 verse 22. So kita tanan dungan og basa kusgo nato. Ready, go. Good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Uy, naba mo'y ganahan diha nga verse? Ako ganahan kay kuha ng sinner's wealth passes to the godly. Murag ningon si God ba nga, kanang kwarta sa mga dautan, ihatag raon niya na sa imo. Pagtarong lang. Wala gyud sigit ako na. Wala gyud mo. Gahulat ko ba? Ang text nag-ingon ba? But the sinner's wealth passes to the godly. Ang kwarta sa mga dautan, ihatag raon niya sa imuha. Pagtarong lang. Ganahan ko, ana. Part na siya sa akong prayer. Karon nga maabot ang adlaw nga kining mga tao nga nagtigom og sapi pero wala sila magtagad sa pag-alagad sa Ginoo. Kanang alang tinigom ihatag raon niya sa ako. Sa ato nga nag-ila sa Dios. Napailaing text ana, kadali lang no. Asa kay na makita? Ecclesiastes chapter 2, tanawa ra gud ang verse 24. Kadali lang ha. Ang gamay lang kayo. Pagita palihog. Oy, dili siya mao. Tanado, sa unan, 26. Ang ideya, ara, sige daw. Kamu daw basa, kusgag basa. Ready, go. Who please Him, but God, who? Namoy nakita diha nga text, pare-pareha atong verse gibasa na to ganiha ba? Isya ang tao nga nagalipay sa Ginoo, ang tao na kapahimot sa Ginoo, tagad sa Dios og kaalam, kaduha kahibalo, ikatulo kalipay. Asa ihatag na sa Ginoo? Sa mga tao nga nakapahimot sa iya. Pero ang makasasala nga mudato unya ang Dios mukuha sa ilang kaptangan, sa ilang bahandi, away from them and give it to those who wala, basta lagi magtarong ta. Pila ka adlaw, panalanginan ta. I-keep na nga verse, o niya, markahin na sa imong Bible para atong i-claim na sa Ginoo. Pero ang requirement diha, imong pahimutan ang Diyos. So mo nang dakong pangutana, ang imong kinabuhi, kahimutanan ba sa Diyos? Kay kung mahimuot si Lord sa imo, kay natagbaw nimo siya, buhaton niya ang iyang saad para sa imuha. Amen. So balik ta sa atong text. Proverbs 13 verse 22. Ibalik dito palihog. It is a good people live an inheritance or
a legacy. So diyan na ito gikuha na nga word, legacy. Because legacy is an inheritance. So God people leave an inheritance to their grandchildren. Not only to their children, but unto their grandchildren. Now, this is about leaving an inheritance to our children, even to our grandchildren, which is a good thing. So ang Bible, nagingon, nga ang tarong nga tao, ang maayong tao, nagahatag siya kabilin hangtod sa iyang mga apo. So, ang maayong tao, naghatag siya kabilin hangtod ngadto sa iyang mga apo. So, kung atong tanawon pag-ayo, ang Bible, galantaw, nga kung dunay usa ka maayong butang, nga makita nimo sa usa ka maayong tao, maayong Kristiyano, nagabilin siya kabtangan hangtod sa iyang mga apo. Naabak ako'y mabilin ani pastor, no? That's why, base ani nga bersikulo, daghang mga maayo nga tao, naningkamot pag-ayo sa tibok nilang kinabuhi. Aron, makapasa sila og kabtangan, inheritance of money or properties to their children. Mauna, nga ang mga tao nga maayo, gapaningkamot sila para naa sila ay mabilin. Either kwarta o kabtangan sa ilang mga kanakan. But listen, if all we desire to give to our children is just material thing and not a spiritual legacy, sooner or later, it will run out no matter how large the inheritance is. Ang Bible nagingon, nga mayong tao, doon na ibilin sa iyang mga kaanakan. Pero kung ang atong una-una lang, ang atong ikabilin sa atong mga anak, material lang mga butang, dili Diyos nun nga kabilin, kadtong mga butang nga material, mga hanaw rato sa ilaha. Bisag unsa kadako ang atong ibilin sa ilaha. That's why, the challenge for us Christian, as we begin the year 2025, is to strive harder to pass down to our children a legacy that glorifies God. Kaya lagi, kung material lang nga butang ang atong panikamutan nga mabili nato sa atong mga kaanakan, mahanaw ra na kung sila na'y mupuli. Kadungog ba mo nga naidaghang mga anak nga pagkawa sa ginikanan, nayabo ang negosyo? Sadyang sila na nag-assume? Tungod lagi kay, ang material nga mga butang, mahanaw raman. So ang punto din nga gusto sa Lord, nga atong masabtan, nga kung doon na may legacy, nga atong mabilin sa atong mga anak, dili lang ng material nga mga butang, kundi ang Diyos nun nga mga butang. That's why, ang challenge nato nga mga Christian is to strive harder so that we can pass down to our next generation, to our family, to our children, to our grandchildren, a legacy that honors God, a legacy that glorifies God, a legacy that brings a lasting influence to the lives of our children. Mauna ang legacy. Nga atong ibilin, dili kurso. Dili grado. Kay mao man ang atong kasagarang ginaingon ba, nga ningkamot eskwela na, kay kana ra gyud ako mahatag sa imuha. Nga legacy. Tanaw, hindi ka graduate niya, wa mga lagad sa Ginoo, way batasan. Nahimong attorney, nahimong engineer, kurakot kaayo, bakakon kaayo, immoral kaayo. Ngano, dili man Diyos nun ang legacy na bilin sa ilaha. Material lang nga butang. And this is what many people strive hard to work for. Nga naing kabilin nga mahatag nga material sa ilang mga anak. Pero today, God wanted us to understand that if there is any legacy
that God wants us to hand down to our next generation, to our family, is a godly legacy. Amen. That's why living a godly legacy is a call. Tawag kini sa daghang Kristohanon. Gitawag kita sa Dios para dunay ibilin nga Dios nun nga kabilin sa atong matag panimalay. So mintras niya pata sa kalibutan, wa patagikuha ni Lord, unta mo na atong tutukan nga makapanday ta og Dios nun nga ligasiya nga atong mabilin sa atong pamilya. Amen. So when we talk about living godly legacy, it goes beyond the physical matters and reaching out to eternal purpose, to the eternal purpose of God, that He wants us to pass down to our children and to our next generation. So pag mga tag living a godly legacy, tawag kini nga mulapos sa material lang nga kahimtang sa atong kinabuhi o pagkabot sa mga eternal nga mga butang nga gusto ni Lord mo'y atong mapasa ngadto sa atong mga kanakan. Therefore, we need to know this, that living a godly legacy is not about what we want to do for God, but it is about what God wants to do through us. I will say it again. Living ang pagbilin og ligasiya sa atong pamilya is not about what we want to do for God, but it is what God wants to do through us. Ato binisayon pagyod, kay tulo rin nag-amin. Ang pagbilin og ligasiya nga Dios nun sa atong pamilya, dili nang unsay gusto nato buhaton para sa Ginoo, kundi unsay gusto buhaton sa Dios pinaagi sa atong kinabuhi. Gamitan ka sa Ginoo nga ligasiya para sa imong pamilya. Gamiton ka sa Ginoo isip ligasiya sa next nga henerasyon. Himuon ka sa Ginoo nga ligasiya sa imong tribo, sa imong clan. Amen. Mao na ang gusto ni Lord nga mahitabo. So when we talk about living a legacy, it is not what we want to do for God, but it is what God wants to do through us. Nakuha na to. Kay mo balik-balik ko ana, kay mo na ang key, mo na siyang susi para masabtan nato unsa di ayning ligasiya nga gusto ni Lord ibilin nato sa ilaha. So pag ingon tag ligasiya, dili ni butang nga atong gibuhat para sa Ginoo, kundi butang nga ginabuhat sa Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga atong mabilin ngadto sa atong pamilya o sa atong mga kanakan. Amen. Kung nasabtan nimo, palakpakig kusog si Lord. So this is a call about investing to our next generation. Pag may living a godly legacy, it is a call to invest to our next generation. Tawag kini nga atong panikamutan para mabili nato ngadto sa atong sunod nga henerasyon. So, tulo ka butang akong giandam dinhi. So kung inana di ay nga gamiton ta sa Ginoo nga tulay para nga atong kinabuhi mahimong ligasiya, mahimong kabilin, ngadto sa susunod nga henerasyon, unsa ang matang sa kinabuhi nga atong ikinabuhi karon as we start the year 2025. So samtang magsugod ta ni tuiga, unsang klaseng kinabuhi nga kinahanglan naa ta aron makapasa ta og nindot nga ligasiya sa atong pamilya. Are you following? So dako na nga pangutana, unsa ang matang sa kinabuhi nga imo ug akong ikinabuhi aron makapasa ta og nindot nga
kabilin ngadto sa atong mga pamilya. Number 1, living a life of significance. Atong isingit significance. Kana nga word meaning kana bang life of significance is a kind of life that attracts attention. It is a kind of life that matters. Oh. Pag ang imong kinabuhi o ang akong kinabuhi, pinasahi, maka-attract kag atensyon. Muagi ka, mutanaw sila sa imuha. Uy, lahi ni siya. Significant siya. Ano bitaw? So pag maginguntag, para makabiling tagligasiya sa atong next generasyon, unsang matang sa atong pagkinabuhi karon. Number 1, living a life of legacy. Deuteronomy chapter 14, verse 2. Inani ang pagkaingon. Deuteronomy, 14 verse 2. Ingon din you have been set apart as holy to the Lord your God. And He has chosen you. Underline the word, chosen you. So God has chosen you from God has chosen you from all the nations of the earth to be His own special treasure. What is this telling us? Ako masahon pagbalik. You have been set apart. Ikaw, gipalahi sa Diyos. Ikaw, gipalahi sa Ginoo, isip balaan ngadto kaniya. O ikaw, gipili sa Diyos. Ikaw, gipili sa Diyos. Labaw sa tanan, sa tibok kalibutan. Aron mahimong espesyal niya nga bahandi. This is telling us that you and me, being part of this church, is never an accident. Nahimo kang kabahin ani nga simbahan, dili siya aksidente. Dili aksidente nga niabot ka diri. Dili aksidente nga nahimo kang anak sa Dios. Dili aksidente nga na born again ka. Dili aksidente nga gipili ka sa Dios. Dili na siya aksidente. God has chosen you and me first above any person in every nation. Gipili ta pag-una sa Ginoo to be His own special treasure. Why? Why? Nganong ikaw ang unang gipili sa imong pamilya? Nganong ikaw ang unang gipili sa Dios, sa imong clan? Nganong ikaw ang unang gipili sa Ginoo, sa tibok nimong mga parente? Nganong ikaw man ang unang gipili sa Ginoo, kay naa siya'y tuyo sa imo? Ikaw ang unang gipili in order for you to live a life of significance. Wala ka gitawag sa Ginoo para mahimurang ordinaryong Kristiyano. Gitawag ka sa Ginoo kay espesyal ka nga gipinag-iyahan sa Diyos. You are a special treasure of God. Oh, si God nagtanaw sa imo, espesyal ka. You need to believe it, that you are special. Mao nang rason nganong ikaw una na Christian sa inyong balay. Kay espesyal ka kumpara sa mga tao sa imong balay. Oh, nganong ikaw ang unang gitawag sa Diyos kay mga himong Kristiyano. Namon tay daghan diha. Pero nganong ikaw man ang gituyuan sa Ginoo? Kay dunay tumong ang Diyos. Aron ang imong kinabuhi mahimong pinasahi. Gamaya ra gid sa mo amin oy. Kasi nabot makataan nino. So it is never an accident
that you came. Dili aksidente nahimo kang Kristiyano. Dili aksidente nahimo kang part sa PCCian family. Dili na siya aksidente. Gipurpose ni sa Ginoo. Oh. Tungod kay nasa espesyal nga katuyuan sa imo. Para ang imong kinabuhi, mahimong pinasahi para sa imong pamilya, para sa imong tribo, para sa imong clan. Mahimo kang pinasahi. Amen. Aron makabilin ta o kabilin sa atong mga kaparintihan, kinahanglan ang atong kinabuhi, pinasahi. We need to live a life of significance. Amen? Living a life of significance is a call to make a difference. Amen? Living a life of significance is a call to make a difference, to bring godly influence to the lives of our families, relatives, and people around us. You are called to make a difference. That's what life of significance is all about. You are called to make a difference. You are called to live a life that really matters. Ngunang, if you are tempted to think that you are nothing, rebuke it. Because for God, ingon ang bersikulo ito gibasa, you are chosen. You are set apart as holy before God. You are chosen among the nations. You are chosen among your relatives, among your friends. Ikaw ang gipili sa Diyos. Kaya gusto ni Lord, mahimo kang pinasahi. Gitawag ka sa Diyos, parang imong kinabuhi, lahi. Amen. You are called to live a life that really matters, a life that reflects godly character, godly values, purposes of God. A life that leaves a special mark that point people to God. Muna ang life of significance. Nga pag ang tao makakita sa imuha, ang tao nga magtanong sa imuha, madasig silang mga lagad sa Ginoo. Amen. Pag ang tao makakita sa imuha, lahi ka kay sa ilaha. Makapangutana sila, unsay naa ng tawhana, nganong lahi man siya. Ano bitaw? Mangita sila sa imo, mangutana sila sa imuha. Pag makita ka sa ubang mga tao, tungod kay gitawag ka sa Diyos, gipili ka sa Diyos, lahi ang imong kinabuhi. Doon na kay impact sa mga tao sa imong palibot. Lahi ka. Matingala sila. Nganong inaana ka, nganong lahi man ka. Unsay naa sa imuha. Ana. Mo nang dunay usa ka preacher, dunay usa ka magwawali, nagingon siya, duha lang gyud ka rason nganong daghang mga tao hangtod karon dili gihapon Kristohanon. Ingon siya. Ingon siyang wali. Nakitaan ko rin sa online. Siya nganong isa duha lang ka rason nganong naapay daghang mga tao hangtod karon wala pa gyud mga lagad sa Ginoo. Unang rason, because they have never met a Christian. Asol kaya ko tutunan mo, bukatol gid siya. So ingon ang preacher, duha lang ka rason nganong daghan gyapong tao dili nangalagad sa Ginoo. Unang rason, kay wa pa sila nakasugat sa imo. Munang unang rason. Unang rason, kay wa pa sila nakasugat o Kristiyano nga pres nimo. Munang hangtod karon wa pa gyud na sila mga lagad sa Ginoo. Ikaduhang rason, kay nakasugat na sila o Kristiyano. Munang di gyud sila mga lagad sa Ginoo. Hello? Ingon magwawali, duha ra gyud ka rason nganong daghang mga tao dili mga lagad sa Ginoo. Una, kay wa pa sila kasugat sa imo. Ikaduha, kay nasugatan na nimo sila.
Mao nang di na sila mga lagad sa Ginoo. So ingon ang preacher, ingon siya, padayon siya sa pag-ingon, that each of us, ingon pa niya, each of us may help or hinder someone in coming to Christ. Ingon siya, bisan kinsa kanato, pwede ta makatabang o makababag para dili sila makaduol sa Ginoo. Muna ingon niya. That's the reason why God has chosen you first, not to hinder others in coming to the Lord, but to help your family, the next generation, other people around you to come to God by living a life of significance. Pag ang imo ka akong kinabuhi, pinasahi, lahi ta, kaysa ordinaryong tao sa kalibutan, mahimutang kaabag, mahimutang alalay, para ang mga tao makaduol sa Ginoo. Pero kung ang atong kinabuhi, hiwi, pariha lang yapon sa mga tao sa kalibutan, kung palahubog sila, palahubog yapon ta, babagta sa pagduol sa uban ngadto sa Ginoo. Muna ingon ang preacher, bisan kinsa kanato, pwede ta mahimong katabang sa uban para makaduol sa Ginoo kung ang atong pagkinabuhi pinasahi. Amen. That's why God has chosen us to be holy before Him. Gipili ta sa Ginoo para mahimong balaan. Amen. Para mahimong lahi ang atong kinabuhi. Dili sama sa una. Kung usa ta sa una, karon dili na ta parihas sa una. Ang mga tao makaila sa ato, mahibulong. Unsay nahitabo sa ato, nganong di na ta parehas sa una. Nganong nausab ang dagat sa ato kinabuhi. Tungod kay atong nasabtan nga kita di ay gitawag sa Dios para magbilin og ligasiya ngadto sa nagsunod kanato. Unya usa sa paagi nga makabilin tag Dios nga ligasiya ngadto kanila, magpalahi ta sa atong kinabuhi. Amen. Ikaduha, living a life as a steward. Living a life as a steward. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Iyon siya. Now, 1 Corinthians 4 verse 2. Nabali siya, nabali. 4 verse 2. Now, yan. Now, a person who is put in charge, meaning steward, a person who is put in charge as a manager must be faithful. Sa King James, makita na to ang word stewards. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. So a steward is the one who takes care of another's property, finances, or other affairs. In today's world, it is called a manager. Sa karaan, ang mga tao nga gipialan, gitawag siyang steward. Pero sa atong panahon karon, ang tawag sa ilaha, manager. And because so sa atong panahon, ang tawag sa steward sa karaan, sa ato karon manager. This is telling us that because we are just manager and not the owner, a steward like you and me understand and recognize that everything we have, our time, our talent, our treasure,
Everything we are, our relationship, our opportunities, and even everything we accomplish are just gifts from God entrusted to us for a purpose. Mao ni ang utok sa usa ka steward. Ang usa ka steward, nakasabot siya og iyang giila nga ang tanan nga naa sa iya dili iya gipamanage lang sa iyaha. Ang tag-iya si God. That's why ang Bible ga-require siya for any steward to be faithful. This is a call to manage well everything that God entrusted to us. That's why being a steward is our God-given privilege. Being a steward is our God-given privilege to manage God's property, finances, and affairs. Igsoon, paminaw. Someone said that God has placed in our trust a measure of time, a unique set of talents, and sufficient resources to carry out His purpose to each one of us. Para mapahitabo sa Diyos ang iyang tumong para sa imog sa akong kinabuhi, nagpiyal siya kanato og bahandi, katakos, abilidad, resources para atong i-manage sa atong kinabuhi. Our task as faithful steward is to manage those blessings in order to bring the maximum glory and honor to the owner, which is God. So pag atong nasabtan nga kita di ay gipiyalan lang sa Ginoo, atong giila nga kining mga butangan ni abot sa ato, gisalig lang sa Dios kanato for us to manage para atong atimanon. Amen. Aron mapahitabo ang katuyuan ug plano sa Dios para sa atong kinabuhi. Ang rason nga nung gipanalanginan ta sa Ginoo tungod kay naa siya'y purpose, naa siya'y rason, naa siya'y tuyo. Aron ikaw ug ako makabilin og maayong ligasiya ngadto sa atong mga nagsunod kanato. Amen. Mao na nga ang dako kay nga hagit sa ato karong mga tao, kung ato bang ilhon nga ang mga butang niabot sa atong kinabuhi gikan sa Dios. Kay daghan mga tao nga gauna-una nga tungod sa iyang paningkamot ni asinso siya. Tungod sa iyang abilidad ni asinso siya. Tungod sa iyang paghago na buhi iyang pamilya. Brad, sis, sorry. Di gyud kumuyo na. Tinuod na ay mga rason nga panalanginan ka tungod sa imong paningkamot. Pero di lang kutob diha. Ang pag-asinso, pag-uswag sa atong kinabuhi, ang pagkahimo natong malampuson, grasya ka na nga gikan sa Ginoo. Nguna as a good steward, we need to understand that we need to be trusted. Kinalang kapiyalan ta sa Ginoo. Kay ang Dios gapangita og kasaligan nga kapiyalan. Dunay usa ka negosyante. Yung pangalan si Arthur D. Moss. I don't know kung nakadungog mo ani. Nabasahan ko rasad ni siya. Si Arthur D. Moss, usa siya ka Diyos nun nga negosyante. Diyos nun siya nga negosyante. Nga ang iyang negosyo, niabot ngadto sa tunga sa bilyon
dolyares ang iyang asset. $500 million ang naabtan sa iyang asset, sa iyang negosyo. Aning tao nga Diyos nun, nga negosyante. Pero pag-abot sa US economic recession, dunay bankruptcy ba? Dunay pagtakilid sa ekonomiya sa Amerika, apektado kayang negosyo ni Arthur. To the extent nga yung stocks went down and eventually he lost $360 million within 4 months. $500 million ang iyang property, ang iyang asset, sa iyang business. Pero pagtakilid sa ekonomiya sa Amerika, apektado iyang negosyo. Nga sulod sa 4 ka bulan, napildi siya. More or less, $360 million. Pero, instead of becoming emotionally down and discouraged of what had happened to his business, Arthur increased his giving. Tungod kay Diyos noon siya nga negosyante, bisan ni takilid ang iyang negosyo, nipildi siya og $360 million, pero imbis nga madiskurahe siya, imbis nga i-question niya si God, nganong ang negosyo niya, mas nidako ang iyang paghinatagan sa simbahan, ga-support siya og misyon. Nidako ang iyang paghatag para sa buluhaton sa Ginoo. Sa diyang gipangutana siya, Arthur, nganong nitakilid na ang imong negosyo, pildido ka sa imong negosyo, pero nganong nidako maninoon ang gipanghatag nimo? Sa diyang gipangutana siya, nitubag siya og nag-ingon, the Lord gave me everything I have. All that I have belongs to Him. And if God wants to take it away, that's His business. Pagka-power nga tao. Nalugi siya. Siya negosyo. Imbis mo bagot-bot siya, niya maluya siya, hindi na makita sa simbahan, kamot hinoon siya sa pagpadako sa iyang hinatagan og suporta sa buluhaton sa Ginoo. Muna sa dengi pangutana siya, ingon siya, kining tanan, hinatag raman sa Ginoo. Unsay nasa ako, iya manitanan sa Ginoo. Muna kung kuhaon niya, it is his business. Ana ara iyang sulti. No wonder, this person, hangtod karon, na mayag pagyapon siya sa iyang negosyo. Ga-increase gyapon siya sa iyang negosyo. Kay iyang giila, nga ang tanang naa sa iyaha, gipiya lang sa Diyos kaniya. That's why, when the Bible said, steward must be faithful, I believe each of us, like Arthur Demos, is called to use everything that God has entrusted us faithfully, wisely, and generously, not just for our own benefit, but for the benefit of our family, friends, and to the next generation for the greater glory and honor of our God. Muna siyang utok sa usaka negosyante nga Diyos nun. Unsay mahitabo siya negosyo, dili siya madiskurahe. Kayang nasabdan, kinitanan iya sa Ginoo. So kung kani panalanginan sa Ginoo, gamiton niya para makabilin siya gwapong ligasiya ngadto sa uban. Amen. And this is the kind of life that God wants us to have. A life as a good steward. Lastly, hindi na magwanta akong tulan. Ikatulo, another thing that we need to consider
how to live a life in order to live a godly inheritance or legacy to the next generation is living a life of endurance. Living a life of endurance. Unsa tong una? A life of significance. A life as a good steward. Number 3, a life of significance. Endurance. Hebrews 12 verse 1. Hebrews 12 verse 1. Ingon siya, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. Let us run with endurance the race God has set before us. This is telling us that in order to live a godly legacy to our next generation, we need to live a life of endurance. Why? Why? Because whether we know it or not, we are facing so many kinds of obstacles, obstructions, and difficulties in life. When we observe what is happening around us, we can see how the enemy constantly attacking us, people of God. The enemy is always at war against our homes, our finances, our simple life, even the church. Naobserbahan ba ninyo? Wala man siguro yung nakaagi-ani kalisod, no? Nakaobserba ba mo? Nga natay kaaway, nga di gyud mo pahuway? Siging atake, kaliwa kanan sa tuwa? Nakasulay ba mo? Halos gubaon ni mong reputasyon kay Kristyano ka, labi nagpisisihan ka, pakaulawan ka, pagitaan kag mali. Sige ka pasanginlan, butang-butangan ka. Ano bitaw? Kabantay ba mo? If you only look around, we will observe that the enemy never stops. Ang kaaway nato, dili muhunong. In fact, dili siya maluya sa pagdaot sa tuwa. His priority is to destroy any Christian following the Lord Jesus Christ. Mauna ang papel sa atong kaaway. Hangtod karon. Unya ang dili gwapo nga balita, magkakusog pagyod ang iyang atake hangtod dili pa mobalik ang Ginoo. Kamuingon ka nga, pastor, unsa naman niya ako kinabuhi karon? Brad, sis, dili pa na siya mao. Naapay mas bugat nga kalisod o hagit nga posible moabot sa atong kinabuhi. Kung hayahay ka karon, good for you. But I want to let you know that one day, naagyo yung mga challenges moabot sa atong kinabuhi. And nobody is exempted for that. Tanan ta mo agi anak. Dili man siguro physical ang uban, para sa karon akong challenge, physical. Dili man siguro physical ang challenge nato tanan. Ang uban, financial ang challenge nato. Ang uban, we are warring against sickness in our body. Ang uban, mentally. Ang uban, emotionally. Ano bitaw? Ginabati tag kamingaw, ginabati tag kalaay, ginabati tag kadiskurahi. Grabe ato paningkamot, unya mao lang gyapon ang niabot. Pero ana bitaw? Ana ba? So daghang mga butangan nagababag kanato sa atong pag-alagad sa Ginoo. But God wants us to understand this, that the race that God has set before us is not for the fast and the furious, but for the one who endures
till the end. Oh. Ang dagan sa kinabuhi nga giplastar sa Dios matag usa kanato, dili ni para sa mga abtik og kusgan og paspas mudagan, kundi para ni sa mga tao nga mulahutay hangtod sa katapusan. Muna sa pag-alagad sa Ginoo, dili siya paunhanay. Munang dili nindot ikumpara nimo imong kinabuhi sa uban nga nakauna sa imo. Kay dili ang pagsugod ang iphon sa Ginoo, kundi dili ang pagtapos kung makatiwasta sa pag-alagad sa Ginoo. Kay sa una daghang mga tao bibo kaayo sa pagsugod nila pangalagad sa Ginoo, karon asa man nibalik na pud og inom og tuba. Ngano? Wala kagwanta, wala mula hutay tungod sa mga obstruction, tungod sa mga babag, tungod sa mga kansyaw, tungod sa mga butang-butang nga gihimo sa kaaway. Mao na nga daghang mga tao wala kalahutay. Mao na kining lumba sa kinabuhi nga gibutang sa Dios in front of us, dili ni para ato mga abtik o kusog mudagan. Para ni adtong mga tao nga mulahutay hangtod sa kahangturan. That's why the calling is to endure. Amen. Ang tawag sa Ginoo mulahutay ta. That's why the Lord said, let us run with shout it loud, let us run with endurance. Paminawani, living a legacy, a godly legacy to our next generation is not a sprint, but a marathon. That's why the Lord is calling us to endure till the end. Amen? Amen? Hallelujah. Napaminaw po yun, life consists more than just being born. Going to school, getting a good job, then getting married, having children, and watching them grow. Life consists not only that. Ang kinabuhi, dili lang niingon nga natao ta, ato tag eskwelahan, unya nakakuha tag maayong kurso o trabaho, unya naminyo ta, unya nakaanak ta, itanan to mga anak na nagko sila. Dili lang inaana ang kinabuhi. One day, ingon ang Bible, we will retire from our job. We will retire from our job one day. Unya, ikinabuhi nato ang atong senior years. Ang uban siguro sa to, maglingkod sa rocking chair. Sige lang tag-ana-ana, sige tag-handuraw sa mga nanglabay mga butang. Ana bitaw? Hangtod nga kuhaon ta sa Ginoo. Unya, mawala ta ni kalibutan na. Daghang mga tao ilang una-una nga kinabuhi inaanara. No. Ang kinabuhi dili lang inaana. Nga natao ka, naka-eskwela ka, nakatrabaho ka, naminyo ka, nanganak ka, unya human retire na ka, human kuhaw na ka sa Ginoo, unya wa na. Dili inaana lang ang kinabuhi nato. Here on earth, listen to this. Here on earth is just a very small part of life that God has planned for you and me. Ang kinabuhi nato diri sa kalibutan, gamay lang ni siya nga bahin. Sa giplano sa Dios nga klase sa kinabuhi nga imo ug akong maangkon. Because one day, the Bible said, we will all stand before God who will decide our final resting place, which will be eternally in heaven or eternally in hell. Doon na pa'y eternity nga atong atubangon mga brad, mga sis. O ang eternity, wala siya'y limit na kung ikumpara sa atong kinabuhi diri.
Mo na nga itong kinabuhi dili sa kalibutan, gamay lang ni siya nga bahin. Sa plano sa Diyos nga kinabuhi, nga yung giandam para ka nato. Oh, inig-abot sa adlaw, nga matapos na ito kinabuhi sa kalibutan, muatubang pata sa Ginoo. Nga maoy, maghukom, kung asa unya, ipahalo na ang imong eternidad. Langit ba o impyerno? That's why living a godly legacy to our next generation requires perseverance. Oh, para makabilin ta og panulundon sa atong pamilya o kaanakan, kinanglan magmalahotayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. A call to perseverance is a commitment to stay on track, keep the faith, fight a good fight of faith, even in the midst of challenges, difficulties, and disappointments in life. Muna siyang tawag sa paglahutay. Kana makabatuntag commitment nga magpabilin ta sa Ginoo bisan lisod ang sitwasyon sa kinabuhi. Magpabilin ta makigbugno sa pagtuo bisan lisod ang kahimtang nga atong ginasagubang. Kana siya ang tawag sa Dios nga kitang tanan mo lahutay. Because Christianity is not just about what you can get, but it is about what can you endure. Ang pagka-Kristiyano, wala ni siya nagisgot lang kung unsay makuha nimo, kundili nagisgot kini kung unsay lahutayan nimo. Mao na ang maangkon nimo. Mao na ang hagit sa atong kinabuhi as introduction of the legacy nga minsay throughout the year. Ang matang sa pagkinabuhi nato karon as we start the year 2025. Unsa ang matang sa legasiya o panulundon nga atong mabilin sa atong pamilya? Pa-eskwela ra ba? Para makakaon lang sila? Para makasuroy lang sila? Makasinina? Kana ra ba? Material ra ba ang mga butang? Ang atong tinguha nga ibilin nga ligasiya sa atong pamilya? Brad, sis, ang tinguha sa Ginoo nga atong masabtan, kung doon na may ligasiya nga atong ikabilin sa atong pamilya, ang Diyos nun nga ligasiya. Ang material nga mga butang mahanaw ra. Ang Diyos nun nga ligasiya, mo ni mo imbitar kanila ngadto sa eternidad nga ato unyang puy-an sa wala na katapusang panahon. That's why ang pangutana, unsang matang sa kinabuhi, nga atong ikinabuhi, aron makabilin ta og nindot nga ligasiya sa atong pamilya. Unsa ganing una? Living a life of significance. Unsa man na siya? Kanang magpalahi. Amen? Magpapuno sa gahom sa Diyos. Magpapuno sa kalayo sa Diyos. Magpapuno sa kahibalo sa Diyos. Magpapuno sa kaalam sa Diyos. Ano bitaw? Magpuyo sa presensya sa Diyos. Pinasahi. Amen? Amen? Ikaduha, living a life as a good steward. We need to understand and always remember that the things we have is not ours, entrusted only by God to us. Oh. Amen? Ikatulo is by living a life of endurance. We need to endure for the sake of our family. Amen? Kita mga tatay at nanay, grabe ang challenges gabot sa tuwa, but we need to endure. Muna nga naay panahon, ginaingon ako sa akong duha ka anak, Kuya, Ilay, kining tanan nga pagpaningkamot ni Papa ug ni Mama, para ni sa inyo. Nganong kami nag-ampo, nganong ako nag-ampo, nganong ako gabasag Bible, nganong ako dibutado ka pangalagad sa Ginoo, nganong nagasunod ko sa Ginoo para ni sa akong pamilya. Aron mo ni ako mabilin sa ilaha. Aron kung wala nako, magpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo.
kay kana pod ang muangkla sa ilaha aron mahatod sila ngadto niya sa dapit pod nga akong puy-an hindi kabot sa adlaw. Mo na ginikanan. Kung material lang ang butang, imong legacy mabilin sa imong pamilya, kulba kaayo kung sa eternidad di na ta magkita. Kaya sa akong obserbasyon, ang mga bata nga nanagko, unya buhong kaayo sa material nga mga butang, unya walay basa-basag Bible, walay ato-atog simbahan, wala gyud nay kasing-kasing nga mga lagad sa Dios. Unya asa man na sa mo atoy nagabot sa adlaw. Mingon si Lord, I never know you. I never know you. I never know you. Ana si Lord. That's why, as parents, godly legacy is what we need to hand over to our families. When napapagmama, akong challenge sa inyo nga, karong tuiga, as application to this challenge from the Word of God, magsugod tag simbalay sa atong balay. Once a week. Make it seriously. Magsimbalay ka una sa imong pamilya. Isimbalay imong pamilya para ma-win nimo ang mga anak nimo. Mapira nimo sila sa pag-alagad sa Ginoo. Tibok pamilya magbasag Bible, tibok pamilya magsimba sa Ginoo, tibok pamilya magdesisyon nga mga lagad sa Ginoo mintras napay panahon. Year 2025 is a very challenging year. Wala nilabot sa akong i-share sa inyo pero akong nasabtan nga ang tuig 2025 is not only a challenging year, but a very critical year for everyone. Amen? Aron whatever may happen, the year 2025, ready ta as a family. Amen? Amen? Hallelujah. So pwede na ito ibalik atong signal. That's why, sugod tag simbalay mga igsoon. Amen? So, as we stand before God, we have so many things we need to pray as respond to the Word of God this morning. Daghang kay tag kinahanglan ni ampo isip tubag sa pulong sa Dios nga gibatbat karong adlaw. Pero dunay awit nga naguluhan og find us faithful. Gusto na ko nga ibutang ang word din niya atong basahon kadali. Aron unya sa pag-awit nato uban sa atong musician, ato ning himuon nga pag-ampo nga awit. So ang title niya, Find Us Faithful. Ibutang daw ang first verse. We're pilgrims on the journey of a narrow road. Kita mga langyaw lang aning atong panaw karon sa sigpit nga dalan. Next. And those who've gone before us lines the way. Unya kadtong mga nag-una sa ato aning dalan sa pag-alagad sa Ginoo, sila naghanay sa paagi. Cheering on the faithful, encouraging. So sila kay tuwa na sila sa langit. Kung nag-ingon sa verse 1 sa Hebrews chapter 12. Nga sila to na cheering na lang sila. Sige, dagan. Ayaw mo undangan ng mga pagsulay. Padayon good mo. Padayon. Mga nang ginahimo nila. Cheering na lang sila karon, nag-encourage sa atong mga gibatig kaluya. Next sentence. Surrounded by so great a cloud of witnesses. Next. Mo nang ingon sa verse chapter 12 verse 1 sa Hebrews. Let us run the race not only for the prize. So mudagan ta ning lumbas kinabuhi, dili lang para sa kinabuhing dayon nga gi-promise ni Lord. But as those who have gone before us, sama atong nag-una sa tuwa nga matinud-anon sila. Let us live to those behind us para naatay ibilin atong nagsunod pod sa ato. Unsa man, the heritage or legacy or inheritance of faithfulness passed on through godly lives. Naay panulundon mapasa na to sa nagsunod sa ato. Pinaagi sa kinabuhing Diyos noon
nga atong ikinabuhi. Oh, may all those who come behind us para kadtong nagsunod sa tua, makahibalo sila nga kita karon sa atong panahon nagmatinud-anon. So unsa paingon niya? May the fire of our devotion lights their way. Unta ang kalayo sa atong pagka-matinud-anon sa paghigugma sa Ginoo. Mauntay magsindi sa ilang kalayo nga mga lagad sa Ginoo. May the footprints that we lead them to believe. Ang mga tunob nga mabilin nga atong agian, unta mo'y magtulak sa ilaha nga mutuo sa Dios. Unya ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon unta mudasig sa nagsunod kanato nga mo padayon sila sa pagtuman sa Ginoo. May all those who come as find us faithful. So this is a very solid prayer of a person who wants to live a godly legacy to the next generation. And this is our challenge today, PCCians. Hagit ni sa ato ang tanan. Nga naatay mabilin nga legacy sa atong next generation. That's why I want you to sing this song as a prayer from our heart.